Matthew chapter 1. Ang mga ancestors ni Jesus Christ. Ito ang listahan ng mga ancestors ni Jesus Christ na galing sa pamilya ni David, na galing naman sa pamilya ni Abraham. Ito yung mga ancestors ni Jesus mula kay Abraham hanggang kay King David. Si Abraham, Isaac, Jacob na tatay ni Judah at ng mga kapatid niya. Si Judah na tatay nila Perez at Zerah. Nanay nila si Tamar, Hezron, Ram, Aminadab, Nashon, Salmon, Boaz, nanay niya si Rahab, Obed, nanay niya si Ruth, Jess, at si King David. Ito naman yung mga ancestors ni Jesus mula kay King David hanggang biniyag sa Babylon ang mga taga-Israel. Si David, Solomon, anak siya sa dating asawa ni Uriah, Rehoboam, Abijah, Asa, Jehoshaphat, Jehoram, Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, Manasseh, Amon, Josiah na tatay ni Jehoiakim at ng mga kapatid niya. Simula nung biniyag sa Babylon ng mga taga-Israel hanggang sa pinanganak si Jesus, ito yung mga ancestors niya: Jehoiakim, Shealtiel, Zerubbabel, Abiud, Eliakim, Azor, Zadok, Akim, Eliud, Eleazar, Mathan, Jacob, at si Joseph na asawa ni Mary. Si Mary ang nanay ni Jesus na tinatawag na Christ. So, 14 ang generations mula kay Abraham hanggang kay David. 14 ang generations mula kay David hanggang sa time na biniyag sa Babylon ang mga taga-Israel. At 14 din mula nung exile sa Babylon hanggang kay Christ. Pinanganak si Jesus Christ. Ganito ang nangyari nung pinanganak si Jesus Christ. Nakatakda ng magpakasal ang nanay niyang si Mary kay Joseph. Pero bago pa sila magsama, na lamang buntis si Mary dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Mabuting tao si Joseph at ayaw niyang mapahiya si Mary. So, binalak niyang hiwalayan si Mary ng palihim. Habang pinag-iisipan ito ni Joseph, nagpakita sa panaginip ang isang angel ng Panginoon. Sinabi ng angel sa kanya, "Joseph, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Mary. Nagbuntis siya dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Magkakaanak siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa kanya, dahil ililigtas niya sa kasalanan ang mga kababayan niya." Nangyari ang lahat ng ito para matupad ang sinabi ng Panginoon sa prophet. Maglilihi ang isang birhen at magkakaanak siya ng isang batang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel, ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Pagkagising ni Joseph, sinunod niya ang utos ng angel ng Panginoon at pinakasalan niya si Mary. Pero hindi siya nagkaroon ng sexual relation kay Mary bago ipanganak ang anak niyang lalaki, at Jesus ang pinangalan ni Joseph sa baby. Matthew chapter 2. Ang pagdating ng mga wise men. Pinanganak si Jesus sa Bethlehem noong panahong si Herod ang hari sa Judea. May dumating sa Jerusalem na mga wise men na nag-aaral tungkol sa mga stars. Galing sila sa east. Nagtanong sila, "Nasaan ang pinanganak na hari ng mga Jews? Nakita namin ang star niya sa east, kaya pumunta kami dito para sambahin siya." Nang mabalitaan ito ni King Herod, sobrang nag-worry siya, pati ang buong Jerusalem. Kaya pinatawag niya lahat ng mga chief priests at mga teachers ng law. "Saan ba ipapanganak ang Christ?" tanong niya. Sumagot sila, "Sa Bethlehem po sa Judea, gaya ng sinulat ng prophet. Ikaw, Bethlehem sa lupain ng Juda, mahalaga ka sa mga city sa Juda, at dahil sa iyo manggagaling ang leader na magiging guide ng aking bayang Israel."
pasikretong tinawag ni Herod ang mga wise men at inalam niya sa kanila ang eksaktong oras na lumitaw ang star. Pagkatapos, pinapunta niya ang mga wise men sa Bethlehem. Bilin niya, hanapin niyo mabuti ang bata. Pag nahanap niyo, sabihan niyo ako para makapunta rin ako at makasamba sa kanya. Pagkarinig nila sa hari, umalis na sila at yun nga, nakita nila ulit ang star na nakita nila sa east. Nilid sila ng star hanggang sa tumigil yon sa lugar kung nasaan ang bata at sobrang saya ng mga wise men. Pumasok sila sa bahay at nakita nila ang bata kasama ang nanay niyang si Mary. Lumuhod sila at sinamba ang bata. Pagkatapos, binigay nila sa kanya ang regalo nilang gold, frankincense at myrrh. Sa ibang ruta sila tumaan pa uwi kasi winarningan sila ng Diyos sa panaginip nila na huwag nang bumalik kay Herod. Ang pagtakas papuntang Egypt. Pagkaalis ng mga wise men, nagpakita kay Joseph ang isang angel ng Panginoon sa panaginip at sinabi sa kanya, "Bumangon ka, dalhin mo ang iyong mag-ina sa Egypt. Hahanapin ni Herod ang bata para patayin, kaya magstay kayo doon hanggat di ko sinasabi sa iyo na umalis." Pumangon nga si Joseph at dinala ang kanyang mag-ina sa Egypt nung gabi rin yon. Nagstay sila doon hanggang mamatay si Herod, kaya natupad ang sinabi ng Panginoon sa prophet, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Egypt." Pinapatay ang mga batang lalaki. Sobrang nagalit si Herod nung na-realize niyang niloko siya ng mga wise men, kaya pinapatay niya ang mga batang lalaki na 2 years old pababa sa Bethlehem at sa mga katabing lugar nito. Ayon yon sa time na lumitaw ang star na nalaman niya sa mga wise men. At natupad ang sinabi ni Prophet Jeremiah. Narinig sa Rama ang isang boses ng malakas na pag-iyak at dalamhati. Nagdadalamhati si Rachel sa kanyang mga anak. Ayaw niya magpa-comfort kasi patay na sila. Ang pagbalik mula sa Egypt. Pagkamatay ni Herod, nagpakita sa panaginip ang isang angel ng Panginoon kay Joseph habang nasa Egypt siya. Sinabi ng angel, "Bumangon ka at iuwi mo na ang iyong mag-ina sa Israel kasi patay na ang mga gustong pumatay sa bata." Kaya bumangon si Joseph. Dinala ang kanyang mag-ina at bumalik sa Israel. Nung nabalitaan ni Joseph na si Archelaus na anak ni Herod ang naghahari sa Judea, natakot siyang pumunta doon. Binigyan siya ng warning sa panaginip kaya pumunta siya sa Galilee at tumira sa bayan ng Nazareth. Kaya natupad ang sinabi ng mga prophets, tatawagin siyang Nazareno. Matthew chapter 3. Ang preaching ni John the Baptist. Nung time na yon, dumating si John the Baptist at nagsimula mag-preach sa desert ng Judea. Sabi niya, "Magsisi kayo at talikuran ng mga kasalanan nyo kasi malapit ang dumating ang kaharian ng langit." Si John yung tinutukoy ni Prophet Isaiah nang sinabi niya, "May isang tao na sumisigaw sa desert, ihanda nyo ang daan ng Panginoon, ituwid nyo ang dadaanan niya." Gawa sa balahibo ng camel ang damit ni John at sa balat naman ng hayop ang belt niya. Insektong, locust at wild honey ang pagkain niya. Pinupuntan siya ng mga tao galing sa Jerusalem, sa buong Judea at sa mga bayan sa paligid ng Jordan River. Inamin nila ang mga kasalanan nila at binaptize sila ni John sa Jordan. Nang makita niyang maraming lumalapit na mga Pharisees at Sadducees para mapabaptize, sinabi niya sa kanila, "Mga ahas kayo, akala niyo ba matatakasan niyo ang pagdating ng parusa ng Diyos? Patunayan niyo muna na nagsisisi talaga kayo. Huwag niyong isipin na makakatakas kayo sa parusa ng Diyos pag sinabi niyong ancestor namin si Abraham. Sinasabi ko sa inyo, kayang gumawa ng Diyos ng mga anak ni Abraham kahit sa mga batong ito. Ngayon pa lang, nakaredy na ang palakol para putulin ang ugat ng mga puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabaptize ko kayo sa tubig. Patunay yon ng pagsisisi at pagtalikod nyo sa kasalanan.
Pero may dadating na mas makapangyarihan pa kesa sa akin. Di ko nga deserve na dalhin ang sandals niya. Ibabaptize na kayo sa Holy Spirit at apoy. Hawak niya ang kalaykay para ihiwalay ang mga ipa sa mga butil. Igagather niya sa bodega ang wheat o trigo, pero susunugin ang ipa sa apoy na hindi namamatay. Ang baptism ni Jesus. Dumating si Jesus galing sa Galilee para magpabaptize kay John sa Jordan River. Pero sinubukan siyang pigilan ni John. Sabi niya, "Bakit po kayo lumapit sa akin? Dapat nga po ako ang magpabaptize sa inyo." Pero sumagot si Jesus, "Hayaan muna nating mangyari ito sa ngayon, kasi ito ang dapat gawin para masunod natin ang lahat ng gusto ng Diyos." So, pumayag si John. Nung nabaptize na si Jesus, umahon siya sa tubig. Pumukas ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa na parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang boses ang narinig galing sa langit, "Ito ang minamahal kong anak na nagpapasaya sa akin."